Father Dean, sa mga impeachment na maaaring ihain sa susunod na pagkakataon? Well, since the Supreme Court has already laid down these rules, dapat the impeachment complaints filed must comply with these rules. Otherwise, na naman po, sasabihin. Yeah, otherwise they will be deemed to have lapsed again, and then the 1-year ban will set in. Okay. Sige po. Doon sa initiation siguro medyo ngayon mas klaro na at palagay ko naman lahat ay natuto na. Pero doon sa second mode, Father Dean, kasi kung susundin mo itong panuntunan ng Supreme Court, lumalabas na labag sa saligang batas yung impeachment ni CJ Corona at saka ni Joseph Estrada na dumaan sa second mode. That's exact. Alam mo kasi, Ted, generally rules like this should be applied to should be applied prospectively. Yes. Opo. Yeah. Pero meron naman sinasabi dito ang Supreme Court na that kind of an argument can be invoked only by the innocent party. At ang implikasyon nito ay parang sinadya ng mababang kapulungan ang maling proseso. So, yun ang mga offensive na parte ng decision din. Decision para sinadya. Anyway, kaya ko lang po nabanggit nga yun, yung dalawang impeachment na iyon. Kasi nga, yung aming mga nakausap po, Father Dean, na mga, I think, isa po sa mga framers ng Constitution, sinasabi nga nila na may wisdom yan kung bakit may second mode. Di po ba? May dahilan yan kapag kontrolado ng presidente ang majority ng members ng Congress, kapag yung mga testigo ay pwedeng takutin. Kaya meron pong isang mode na ang trial na nga po, ang due process sa Senado na. So in this case nga po na may bago na namang panuntunan, dito ho talagang obligado po ang Kongreso, hindi na maaaring dumaan sa second mode na ito hanggat hindi nagkakaroon ng kopya ang bawat miyembro, nakapagpapanumpa separately ang bawat miyembro sa kanila pong ihahain na articles of impeachment. Ganun po ba yung Father Dean? I think naman all that is required by this new Supreme Court interpretation is that each should be given a copy. So there is no more, well, at least dito sa resolution nila, there does not seem to be any requirement that questions be asked by the members of the lower house. It seems to be enough that the members of the lower house, before they endorse, have had a chance or are given a copy of the impeachment complaint. Okay, sige po. So, sir, yun hong kanilang desisyon po na binibigyan ngayon ng option nga o prerogative kung yan ba didinggin pa ninyo sa Committee on Justice, etc. Din, ito ho bang ganito pong panuntunan na inilabas ng Supreme Court kung sakasakaling ang gawin ng Kamara ay hindi na po kunin yung prerogative na yon at ihain na naman nila ng direkta, may chance pa rin na naman mag-iba ng desisyon o kaisipan ang Supreme Court. What do you mean there? What do you mean? Opo, kasi di ba ho ang sinasabi dito ngayon sa kanila pong amendment, di ba, sa kanilang unang desisyon, ang sinasabi po ngayon, tungkol dito sa Section 2 ng Rules of Impeachment, ang binabanggit nila, the House may optionally, upon its own prerogative, refer an impeachment complaint already endorsed by at least one-third of all its members to the Committee on Justice only for the following purposes. Ito na po yun. Yung mag-hearing sila ulit, kunin yung mga ebidensya, etc. So, dito ho na naman, kasi nagbago na naman sila So dito po, kapag ito ay hindi nila ginawa,
pwede ho na naman pong kapag nagkaroon ng gantong second mode na muling sabihin ng Supreme Court, mali na naman kayo. Dapat kayo mag-hearing sa Committee on Justice. No, because under their interpretation, that hearing is only optional. Aha. The second mode is preserved, which is that the House of Representatives, by 1/3, can directly endorse the articles of impeachment, subject to that provision that I told you. Na each of them must have a copy prior to the endorsement. So whether to conduct a hearing or not, it's not required. It's optional on their part. Okay, opo. Ito na ngayon, kumbaga, ang magiging panuntunan. So, Father Dean, yung pong mga iba na ang sinasabi, sandali lang, kung overreach na ito, kung ito ay pang-abuso na rin sa kanilang kapangyarihan, ang isa sa mga kaparaanan na maaaring gawin dito, maghain ng impeachment ang mga mambabatas laban sa mga maestrado. Pero sabi nila, baka magkaroon ng constitutional crisis pag ganon. Ano ang yung take sa ganun pong kaisipan? Yeah, even I would not favor that. I objected to this overreach of judicial power, but I would not go so far as to encourage impeachment. Kasi impeachment of the justices, guguluhin niya ang structure ng government natin. Our government is such na carefully calibrated ang powers ng 3 branches. At when you paralyze one branch, because an impeachment complaint is filed against all its members, don't forget, this resolution was unanimous, no? So if you want to impeach, you'll have to impeach all of them. The careful calibration of the 3 branches will be disturbed. But so the real way for me, Ted, and to overcome situations like this is really by amending the Constitution. At inuulit ko yung una kong sinabi, ang nagdulot ng lahat ng problema ito ay yung provision na pumasok sa 1987 Constitution natin na dati-rati wala naman sa definition ng judicial power. Nung dinagdag yung second paragraph or yung second clause doon sa definition ng judicial power sa Article 8, Section 1 na, and to determine whether there has been grave abuse of discretion on the part of any office or agency of government, yun ang nagbigay ng susi sa ating kataas-taasang hukuman na himasok sa halos lahat ng desisyon ng anumang opisina o sangayan ng gobyerno. Ayun, kaya nga po sabi ho ninyo that you agree dito po sa mga sinasabi nila UP Law Dean Raul Pangalagan, yung dating Law Dean, claiming for the Supreme Court the sole power to interpret the Constitution and to interpret it with definitiveness is to misrepresent the fundamental law. Opo, yan po sinasabi nyo. Alright, so Father Dean, pero ngayon pa lang din daw meron ng constitutional crisis kasi it seems daw, sabi ho ng mga nakikinig sa atin ngayon, that the Supreme Court is declaring the Constitution unconstitutional. Dito po. Dito sa sa kanilang naging desisyon din. The Supreme Court has read the Constitution in a way different from the way the Congress has read it. That's what's happening actually. Yes. So really there is no constitutional crisis. Kasi for now, of course, Congress is bound by the decision of the Supreme Court unless it decides to promulgate a new set of rules or better yet, I keep on suggesting amend the Constitution to remove that power of the Supreme Court. Okay, sir. Sige po. Well said. Alam mo, Ted, under U.S. constitutional law, at halos pareho naman ang constitutions natin, pag ang isang bagay ay maliwanag na binigay ng Constitution sa political branches of government, hindi ine-entertain ng Supreme Court ang mga question na yan. Kasi ginagalang niya ang coordinate branch of government. Oo nga po. At basic po nga nila yan na itinuturo po
sa College of Law. Opo, basic. Yes. Opo, basic. Well, anyway, siguro ho din naman, Father Dean, basic din na kapag nagkamali ang mga mabababang antas ng hukuman at ito po ay itinatama ng kataas-taasang hukuman, kapag ang kataas-taasang hukuman po nagkamali, ang tawag doon batas. Okay. Father Dean, salamat po na marami ha. Sa ulitin po. Okay, Ted. Oh, anytime. Salamat po na marami.